Okay, so today's video guys ay magre-review tayo ng Alientech gasoline generator. Yung solar setup, malabo kasi pag oras na kailangan mo, biglang makulimlim, biglang brown out, yung grid wala, tapos limited pa siya. Pag ubos na yung laman ng battery, wala na. Bokya na. So ito guys yung generator from Predator. Yun. So nagamit ko na to guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung laman sa loob ng box. Yan. Tapos meron siyang additional na accessories dito, yung kanyang mail plug at yung kanyang pandukot ng spark plug. Yan. Tapos yung kanyang manual. So ito guys yung kanyang socket wrench kung sakaling magpapalit tayo ng kanyang spark plug. Then ito naman yung kanyang mail plug para sa kanyang output. So mapapansin natin magkaiba yung kulay. Ito yung line to line, yung kanyang output, tapos ito naman yung ground. Tapos ito naman yung kanyang manual. So available guys sa kanilang shop yung 1,800, tapos yung mas mataas 3,800 watts. Visit nyo na lang po sa description box, nandun yung dalawang variant. Okay, so ang pinadala sa atin ay 80 or Alientech 1,800 watts gasoline generator. Mabigat siya guys kasi 24 kg. So, ang fuel po ng generator na to guys ay gasolina. Ang galing! Tapos, ang kagandahan nito ay hindi na natin kailangan ng 2T oil. Kasi, 4-stroke na po yung kanyang makina. So, mas malakas at hindi siya maingay. Hindi kagaya ng D2T na maingay tapos napakausok. Eto, tahimik na, malakas na, hindi pa mausok. So, dito meron na siyang lagay ng langis dito at meron pa siyang dipstick para makita natin yung level ng kanyang langis. Yan siya guys, oh, makikita natin yung level ng kanyang langis, high at low level. Okay, purely edible. Tapos, eto naman yung kanyang drain. Bubuksan natin yan, lalabas dyan yung langis. Eto guys, oh, makikita natin yung level. Okay, so ganun lang siya guys. Tapos meron siyang rubber damper dito para hindi maalog, hindi ma-vibrate yung kanyang chassis. Tapos dito naman sa kanyang taas, nandito yung kanyang control panel, Alientech AT1800X. Engine switch, yung kanyang voltmeter, tapos yung kanyang output. Dito natin ipa-plug yung kanyang saksakan. Eto. Okay. Yun. Tapos, meron siyang circuit breaker dito. Eto naman yung linya ng ground. Okay. So, ganun lang siya. So, dito sa side, nandito yung kanyang starter. 4 horsepower pala siya, guys. 4 na kabayo pala yung lakas niya. Tapos, nandito naman yung kanyang switch ng gasolina. On at off. Tapos, nandito yung kanyang air filter. So, kung papalitan natin, lilinisan natin, nandito po siya. Carb type po siya. So, yan po yung kanyang carburetor. Ito po yung kanyang cylinder head. Ito po yung kanyang engine, tapos ito yung kanyang tambucho. Silencer pala. Tapos, dito sa likod niya ay nandito yung kanyang generator na 1,800 watts. Okay. So, yan po siya guys. Tapos, meron siyang hawakan na magkabila. Tapos, eto na guys yung kanyang tangke. Tapos, meron siyang tatak na X. Alientech AT1800X. Ito na guys yung karga ng gasolina. Ang tansya ko dito kasya ang 6 liter. Meron siyang filter. Tapos, ang maganda nito, meron na siyang fuel gauge. So, matansya natin. Tapos, kasi kung maandar yan, tapos bubuksan natin na ganon, tatalsik yung gasolina palabas. So, maganda meron siyang fuel gauge dito. Tapos, eto guys, ang maganda dito, 93 decibel lang siya. Hindi siya maingay.
Okay, ayos. Astig si Alien Tech Predator X. Okay. Siguro yung 3,800 mas malaki siya. Mas malakas. Okay. So, kung gusto niyo bumili ng ganito, nasa description box. Tapos kung gusto niyo yung isa, yung mas malaki, nasa description box din lang. Alam nyo guys, nung panahon na pinapatay ko kasi itong working area, nataon na walang grid. Nataon na makulimlim. Walang araw. So, mabuti na lang nandito si Predator X. Ito yung ginamit ko na pinang-welding dito, pinang-spot-spot. So, buti meron siya. Yun yung ginamit kong pinang-putol ng mga bakal. Flashback. End of flashback. So, asahan kasi natin yung solar setup, yung panahon na makulimlim, doon ka naman niya iiwan. Tapos, yung grid naman, wala silang abiso kung kailan sila magkaka-brown out. So, mabuti na lang nandito si Predator X. Subukan natin. So, dito, i-on natin yung kanyang gasolina, tapos i-choke natin. Tapos, engine switch. Saka natin siya hilain. One click. Ayos. Lagay natin yung outlet. Then, i-check natin yung kanyang output. Try natin. So, eto, huwag nyo gagayahin kasi nga, testing lang siya.
Huwag niyong gagayahin guys yung ginawa ko kasi napagtripan ko lang, naisipan kong i-test. Kasi yung mga welding machine na ganito, kahit sabihin nating maliit, umaabot siya ng 6.7 kilowatt. So mataas. Eto, 1,800 lang siya. Malamang siguro yung mas malaking variant, si Alientech 3,800, malamang siguro kaya na. Pero kahit pa paano, kita nyo naman talagang pinipilit niyang lumaban si Alientech 1,800. Kita naman na talagang hindi siya nagtitrip, hindi siya namamatay. Talagang yun ang... So para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng generator ni Predator Alientech, nasa description box. Tapos kung gusto niyo naman yung mas mataas, mas malakas, si Alientech 3,800. Yun, mas malakas. Nasa description box at nasa top comment section. Maraming salamat. Next time ulit.